Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inilulog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumangis akong nanalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansay, aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan. Labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusay tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin kinukuha. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa aking ako'y mamayapang. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ang mga pang-uuyam. Nang panahong ito, sa ikata na Medya, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal. Ngunit, bago siya masipingan, bawat na pangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, iniinsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, bihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin.
Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa. Lubhang nalungkot si Sarah ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili. Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa. Dahil sa malas, para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang pumigil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao. Kaya't noon day, humarap si Sarah sa bintana. Itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sarah ay narinig ng Panginoon. Noon din, tinutugon niya ang kanilang pagluhod. Tinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas, tayo pong lahat. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, upuon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan, upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihimagsik ang nasisipay. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan, ang mga salarin, puro at patnubay, na mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae.
Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan, maraming pagkakataon, no? Kung hindi man minsan, napakaraming pagkakataon na gumagawa tayo ng problema at yung mga problemang ginagawa natin, pakiramdam natin, wala nang solusyon. Apo pwedeng sabihin sa atin ngayon, maling-mali kayo. Kasi unang-una, ikaw lang ang gumawa ng problema. Kasi hindi naman talaga dapat problemahin, gumawa ka ng problema. At sa punto na umaabot na, gusto na nating kitlin ang sariling buhay. Tingnan natin yung background po ng unang pagbasa sa aklat ni Tobit. Si Tobit, gusto niya nang magpakamatay. Idinadasal niya na kunin na ang kanyang buhay kasi si Tobit ay pakiramdam niya inutil na siya dahil nga nabulag. Paano nabulag? Natulog sa labas, naiputan ng ibon ang kanyang mata. Kaya nabulag. Kinailangan na ang kanyang asawa ang maghanap buhay. So para sa lalaki, medyo insulto o na-insecure at pakiramdam niya, hirap na siya sa buhay kasi alagain siya, nahihirapan din siyang marinig na yung asawa niya, yung babae, ang nagtataguyod ng kanyang pamilya. Kaya ang sabi niya, Panginoon, kunin mo na lang ang aking buhay. Hindi ko nakakayanin ang mga panguuyam o pangaasar ng mga tao. Ganon din naman si Sarah. Dahil sa kinukutya siya, dahil lahat ng napapangasawa niya, bago sila magsiping, pinapatay ng demonyo. Kaya ang sabi ng mga tao, malas siya. Kaya gusto na rin niya lang magpakamatay. Para matapos ang problema, magpapakamatay na lang siya. Pero ang sabi natin doon, no, hindi naman matatapos ang problema. Kasi iiwanan lang niya ang problema sa kanyang ama. Kaya maling-mali ang kanyang iniisip. Buti na lang natauhan. Sa Ebanghelyo, itong mga Saduceo gumawa din ng problema. Unang-una, wala silang paniniwala na muling bubuhayin ang mga patay, pero gumawa sila ng problema kung anong mangyayari kung mag-aasawa ng 7 beses ang isang babae, sino ang magiging asawa kapag nabuhay? Sabi ni Jesus, maling-mali kayo. Ano ba yung mga pananaw natin, paniniwala ngayon? Sige, bigyan natin ng pansin itong sinabi sa Ebanghelyo. Kasi kadalasan, no, yung mga pinoproblema natin, o pinoproblema ninyo madalas, yung mga asawa ninyo. Unang-una, kamusta ba? Kamusta ang buhay ninyo? Yung mga byudo, kamusta yung naging buhay ninyo nung buhay pa ang mga asawa ninyo? Natutuwa ba kayo? Napatay na sila? Ay yung may mga asawa pa, nagdarasal ba kayo na mamatay na sila? Nasaan ba tayo dyan? Kasi mag-asawa kayo pero ayaw niyong magsama. Gumagawa ka ng problema.
Ano? Ano ba itong sinasabi sa ating maling-mali tayo? Kasi ang inaasahan sana, kayong mag-asawa ang magtutulungan para pareho kayong mapunta sa langit pagkatapos ng buhay dito. Tandaan ninyo, may wakas ang buhay natin dito. Yung buhay pagkatapos dito, hindi pa natin alam. Pero nakadepende rin naman yan sa kung paano tayo namumuhay. Dalawa lang ang pupuntahan natin, impyerno o langit. So yung mga mag-asawa ba ngayon, ano ang pinapractice ninyo? Buhay sa langit o buhay sa impyerno? Kasi kayo mismo nagbibitaw ng salita, impyerno ang buhay, kapiling ka. So, sinasanay na ba ang sarili para pagdating sa kabilang buhay sa impyerno, sanay na? At tandaan nyo rin, hanggang dito lang kayo mag-asawa. Huwag niyong madaliin. Dito pa lang gusto niyo na maghiwalay. Huwag niyong madaliin. May hangganan naman yan. Kaya nga yung pangako ninyo di ba? Sa hirap at ginhawa. Sa buhay at kamatayan. Yung sinasabing, till death do us part. Pag namatay na kayo, tandaan ninyo ito ha, kung sa konteksto ng ating pagninilay ng Ebanghelyo, yung mga namatay ninyong asawa, hindi na kayo iniisip niyan. Kaya move on, girl. Anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Kasi kung titingnan natin ha, ang sabi ni Jesus, doon sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Kasi pare-pareho kayong anghel. At bilang mga anghel, no, katulad ng mga anghel, nakatuon na lang yung buong, hindi ko alam, na pagkatao nyo sa Diyos. Hindi ko na nakatingin sa kung sino man naging asawa mo. Lalong-lalo na. Kapag nasa impyerno, maiisip ka pa ba niyan? Ang hirap ng buhay sa impyerno. Kapag namatay na, tapos. Anong dinadrama-drama mo? Huwag kang mag-alala, susunod ka na, malapit na. Huwag kang magdrama dyan. Hanggang dito pa lang, kaya nga hanggang nandito, i-enjoy nyo na ang buhay mag-asawa. Pasayahin nyo ang isa't isa. Paligayahin nyo ang isa't isa. Kaya sabi dito, kung tutusin, kahit ilang asawa ang asawahin mo, okay lang. Ha? Kung gusto mo makasampu, maka-20, basta asawa, ha? Pag sinabing asawa, kasal. Hindi yung patol ka lang ng patol. Pag hindi asawa dyan, ang tawag dyan, kinakasama lang yan. Kinakatalik lang ang tawag dyan. Hindi asawa yan. Doon muna tayo. Nasaan ba talaga ang problema mo? Ha? Naintindihan ba? Pinalulungkot nyo lang ang buhay nyo eh. Para bang, hindi naman sa malaya ka na. Ba't di mo i-enjoy ang buhay mo? Tapos na yung responsibilidad mo bilang asawa, pag-aasikaso, paglalaba, pagluluto, pagpapasensya sa kanyang mga bisyo, malaya ka na. Bakit mo pa iisipin yun, di ba? Di mo nga alam eh, nasaan ba siya? Nasa langit, nasa impyerno. Nasa langit, wow, confident, okay. Nasa langit naman pala eh. Anong pinoproblema mo? Dapat masaya ka, nasa langit na eh. Ang pagdasal mo, sana makarating ka rin doon sa langit. Susundan mo ba? Minsan sabi, kahit sa kabilang buhay, susundan kita. Sigurado ka? Di ba may ganun mga drama kayo, no? Kasi hindi ako makamubuhay, iniwan ako. Sisisihin mo pa rin ang Diyos. Kinuha mo sa akin. Ano yung mga mentality natin, no? Na maling-mali tayo. At kung tutusin, pwede nga, kahit sa mga anak, hindi na kayo mag-ina, hindi na kayo mag-ama. Tapos na. Hanggang dito lang ang binibigay sa atin na responsibilidad at misyon. Hanggang dito lang yan.
Pero hanggat nandito tayo, pwede tayong magpaingay ng ganun habang buhay ka pa. No? Kasi pagdating sa langit, wala na yan. No? Tahimik. Diba? Kung iniwan ka man ng asawa mo, hindi masaya na buhay mo. Iniwan dahil tumama sa iba, nakikitira na sa ibang bahay, anong ginagawa mo? Nagmumukmok ka. Kasi mag-asawa pa rin kayo hanggat buhay siya. Mag-asawa pa rin kayo. Kamatayan ang tatapos ng inyong contract, ng inyong marriage contract. Kamatayan yan. Ngayon kasi minamadali, no? Gusto na naman buhayin ng divorce. Kailangan magka-divorce tayo dito para daw maging masaya. No? Maging masaya na, maging malaya na pareho. Maling-mali kayo. Unang-una, baka kasi talagang wala kang kapasidad mag-asawa, pinilit mo lang. Sino gumagawa ng problema natin? Tapos dadasal-dasal din tayo. Sana kunin ako ni Lord. Sana matapos na ang buhay ko dito. Tandaan niyo po, ha? Diyos ang nagbigay, Diyos ang babawi kung kailan niya naisin. Hanggat may buhay tayo, enjoy mo ang buhay mo, maikli lang ang buhay. Amen? Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa na muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala
at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong ostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinupunan
sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin Siya habang tayo'y may buhay. Sambahin Siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipagtangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.